Kabanata 2481. Mayroong hindi mabilang na mga nagmumungkahi na bunga sa loob ng celestial abode. Gayunpaman, napakadalang ni Sophie na pinayagan si James na ubusin sila. Siya ay pinahintulutan lamang na dalhin ang mga ito paminsan-minsan sa mga kritikal na sandali. Kailangan niyang linangin ang hakbang-hakbang at manatiling saligan upang maabot ang tugatog ng paglilinang. Magiging madali para sa kanya na pagbutihin ang kanyang lakas sa pagkonsumo ng mga pagkulong na bunga kung hindi niya layunin na maabot ang tuktok. Biglang may naisip si Henrik at sinabing, "Nga pala, natatandaan ko na mayroong isang napakamahiwagang lugar sa Mount Lutheran. Dapat mayroong primordial pulse na gumagawa ng masaganang primordial energy." Talaga, lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Narinig na niya ang tungkol sa primordial pulses at primordial energy dati. Kapag nabuksan na ang selyo ng Earth, ang primordial energy ay ilalabas ng sagana sa Earth. Ito ay lilikha ng isang maunlad at hindi kapani-paniwalang edad. Sumagot si Henrik, "Siyempre gayunpaman, ang primordial pulses ay bihira sa mortal dimension. At kakaunti lang ang umiiral na karamihan sa mga primordial pulses na ito ay kinokontrol ng mga pangunahing clans. Marami sa kanila ang nasa divine dimension. Mahirap pumasok sa primordial vein ng Lobran clan. Kahit na hindi ko magawang utusan sila na payagan kang ma-access." Sumingit si Chusai. Kung hindi siya makapupunta doon ng lantaran, maaari siyang palaging pumasok. Totoo, nakangiting tumanggo si Henrik. Nagsimulang bumuo ng plano ang tatlo kung paano papasok sa primordial vein ng Lobran clan. Pagkatapos, nagtanong si Henrik sa paligid para sa kanilang impormasyon tungkol sa primordial vein ng Lobran clan. 3 araw siyang nagpalipas hanggang sa wakas ay nalaman niya ang eksaktong lokasyon nito. Ang primordial vein ay matatagpuan sa likod ng bundok ng Mount Lutheran. Ang Lobran clan ay nag-set up ng isang formation upang maiwasan ang pag-leak ng primordial energy sa labas. Nang walang pahintulot, ang mga miyembro ng Lobran clan ay hindi pinayagang magtanim sa banal na lugar kung saan matatagpuan ang primordial vein. Ang mga Lobran clan ay napakahusay na sumunod sa kanilang mga miyembro ng alituntunin. Kaya, walang seguridad sa paligid ng banal na lugar sa likod ng bundok. Dapat ka nang umalis, James. Pagkatapos mong maabot ang primordial vein, utusan si Sophie na mag-set up ng time formation para linangin mo doon. Sigurado akong mabilis na bubuti ang iyong lakas. Ani Henrik. Sinabi ni Chusai. Nagtanong ako sa paligid at alam kong wala silang mga bantay sa paligid. Madali kang makapasok. Bukod dito, ang mga powerhouse ng clan ay halos hindi napupunta doon. Halos walang panganib. Sige ka, hindi kami sasama sa iyo. Pagkatapos magsalita, naglabas ng mapa si Chusai. Ito ay isang mapa ng likod na bundok ng Lobran clan. Tinanggap ni James ang mapa at nakangiting sabi, "Salamat, kayo." Ang kanyang layunin sa pagpunta sa Demon Realm ay upang mabuti ang kanyang lakas upang i-neutralize ang ikatlong kalamidad ng daigdig ng tumama ito. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin iyon, hindi niya ito palalampasin. Hinawakan ni James ang mapa at umalis sa kanyang tirahan. Dumiretso sa likod ng bundok. Sa daan, wala siyang nabanggang ibang nilalang. Hindi nagtagal, nakarating siya sa likod ng bundok. Gayunpaman, mayroong isang malakas na pormasayon na sumasangga sa likod ng bundok. Sa lakas ngayon ni James, hindi siya makadaan sa formation. Tiningnan ni James ang pormasayon at bumulong. Walang binanggit sina Henrik at Chusai tungkol sa isang formation sa likod ng bundok. Sinubukan niyang maglakad palapit dito ngunit agad na na-trigger ang formation.
Napabuga siya ng malakas na puwersa at bumagsak sa lupa. Naaawang bumangon si James at tiningnan ang pormasayon. Ito ay isang barrier formation na may puting glow, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Maaari mo ba akong tulungang masira ang pormasayon? Tanong ni Ms. Sophie James kay Sophie, na nasa loob ng Celestial Abode. Oo naman. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Hindi naman advanced formation. Ito ay medyo katamtaman. Sa katunayan, mababasag ko ito sa pitik ng daliri ko. Pinalakas ko na ang iyong lakas. Pwede mo lang itong lakarin. Kabanata 2482. Matapos ang tugon ni Sophie, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa sa kanyang katawan. Naglakad siya papunta sa formation ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, madali siyang dumaan sa barrier formation. Matapos dumaan sa barrier formation, ang eksena sa harap niya ay agad na sumailalim sa matinding pagbabago. Isang nakakamanghang tanawin na may magagandang bundok at malinaw na lumitaw sa kanyang harapan. Sa di kalayuan ay may ilang matatayog na bundok at isang nakakamanghang talon. Sa paanan ng bundok ay isang ilog na napapaligiran ng isang kama ng mga bulaklak. Iba't ibang bulaklak at halaman ang tumubo sa paligid. Na pinipintura ang lugar na may maningning na kulay. Lumapit si James at naramdaman ang napakalakas na Empyrean spiritual energy. Lumaki ang mga pores sa buong katawan. At nalanghap niya ang primordial energy mula sa paligid, na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaganhawahan. Hindi napigilan ni James na mapabulalas. Ang sagana ng primordial energy, hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakasan na enerhiya saan man maliban sa loob ng Celestial Abode. Alam ni James na makukuha niya ng 2 beses ang resulta kung magsasanay siya sa lugar na ito. Sumulong siya sa lugar. Hindi nagtagal. Bigla siyang nanlamig. Isang babaeng nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ilog sa unahan. Wala siyang suot na damit. At ang kanyang perpektong anyo ay ipinakita sa harap mismo ng mga mata ni James. Bahagyang natarante si James nang makita siya. Ang babaeng nagsasanay sa ilog ay si Brielle. Ang lugar na ito ay ang banal na lugar ng Lobran clan. Ngunit kahit ang mga miyembro ng clan ay hindi makapasok ng walang pahintulot. Kaya, ang lugar ay naging kanyang liblib na lugar sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga ilog ay hindi napuno ng ordinaryong tubig ngunit nabuo sa pamamagitan ng primordial energy. Habang nakatutok sa kanyang cultivation, biglang may naramdaman si Brielle na hindi normal at biglang itinaas ang kanyang. Agad siyang natigilan nang makita ang isang lalaking nakatayo sa dalampasigan. Nakipagtitigan sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, galit na galit siyang sumigaw. Pumitik ang kanyang katawan, at agad siyang sumulpot sa dalampasigan. Mabilis na dumausdas ang isang damit sa kanyang katawan at tinakpan siya. Namula ang magandang mukha ni Brielle. At nagmura siya. Starred ka. Sabay kilos ng mabilis at sinugod si James. Si Brielle ay malapit ng maging isang sage. At ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas kung pinakawalan niya ang mga ito ng buong lakas. Mabilis na nag-react si James. Ngunit huli na ang lahat. Si Brielle ay nagpakita sa kanya sa isang iglap. At ang kanyang balingkinitang braso ay tumulak papunta sa kanya. Sinubukan niyang umiwas ngunit hindi siya nakarating sa oras. Tinamaan si James sa dibdib at pinalipad sa ere. Bumagsak siya sa lupa at tumalsik ang bibig ng dugo. Bagamat mayroon siyang matatag na pisikal na katawan na nasa unang yugto ng mid ramp. Hindi siya handa sa pag-atake ni Brielle. Kaya naman, nagtamo siya ng matinding trauma sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na natawan at patuloy na naglalabas ng dugo. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib. Ang pag-atakeng ito ay mamamatay sa kanya kung hindi dahil sa kanyang demonic body. Pagkatapos umatake ni Brielle,
Nakita niya si James na pinasabog at bumagsak sa lupa. Panay ang dere niya ng dugo at hindi na makabangon. Sa sandaling iyon, hamupo ng husto ang kanyang galit. Nakatayo siya sa malayo at bamulong. Ang kababalaghan mula sa Earth na nakakuha ng Providence mula sa una at pangalawang kalamidad ay hindi maaaring maging ganoon kaina. Tama ba? Sa kabila ng sinabi nito, nag-aalala pa rin si Brielle. Natatakot siya na baka gumamit siya ng labis na puwersa at napatay si James. Lumapit siya para tingnan ang sitwasyon ni James. Gayunpaman, bumangon na si James at napaupo sa lupa. Naghilom na ang dagwang sugat sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at tumingin kay Brielle, na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot si Brielle ng manipis na puting damit at napakaakit. Natulala si James sa kanya. How dare you keep staring? Namula ang magandang mukha ni Brielle. At nagalit. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang hahampasin muli. Agad namang nag-react si James at sumigaw. Hindi ka titigil dito. Kapag sinaktan mo pa ako, baka mamatay na talaga ako. Kabanata 2483. Si Brielle ay makapangyarihan. At si James ay walang kapantay para sa kanya nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang mga lihim na sining. Pilit na bumangon si James sa lupa. Nagtaas ng kamay si Brielle pero hindi kumibo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at tinitigan si James. Nagtatanong, bakit ka nasa banal na lugar ng aking angkan? Tumingin sa kanya si James at mahinahong sinabi, bilang babae, dapat maging mas malumanay ka. Kung hindi, baka hindi ka makapag-asawa. Ikaw, ayos lang sana si James kung nanatili siyang tahimik. Pero kailangan lang niyang pukawin at galitin siya. Tumalon sa ere si Brielle at ibinaba ang paa kay James. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangan ang pag-atake. Gayunpaman, gumamit si Brielle ng maraming lakas. Napalipad si James at muling bumagsak sa lupa. Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, nakaramdam siya ng matinding sakit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kumislap ang katawan ni Brielle at muling humarap kay James. Humalukip-kap siya at pinandilatan si James. Bumangon si James sa lupa. Tinapik ang alikabok sa katawan. At tumingin kay Brielle. Tanong ni Brielle, nag-set up ang aming clan ng formation dito. Kaya paano mo ito nalampasan? Narito ako para magtanim. Hindi itinago ni James ang kanyang intensyon. Ha! Tumawa si Brielle at sinabing, pumunta ka para magtanim sa ating banal na lugar. Hindi mo ba alam na bawal ang mga tagalabas sa ating banal na lugar? Kaya pala ako sumingit dito. Paano ko malalaman na hubad ka dito? Hindi ko rin sinasadya na makita kang ganyan. Pero, balat lang naman. Maliit na bagay. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni James si Brielle. Kailangan niyang aminin na si Brielle ay talagang may perpektong figure na walang kahit isang onsa ng sobrang taba. Siya ay may nakakamanghang mukha at payat na mga binti. Walang alinlangan na ang kanyang kagandahan ay sapat na upang ibagsak ang isang buong bansa. Nang mapansin ang titig ni James, namula si Brielle at walang malay na tumalikod. Sa sandaling iyon, napahiya siya. Huminga siya ng ilang malalim para pakalmihan ang sarili. Tinuro niya at sinabing, umalis ka kaagad. Umupo si James sa lupa at sinabing, ang lugar na ito ay may masaganang primordial energy, na lubhang kapaki-pakinabang para sa aking paglilinaw. Kasalukuyan akong nasa napakababang cultivation rank. Kaya plano kong mag-cultivate dito ng isang buwan. Ikaw, galit na galit si Brielle. Sila ay nasa banal na lugar ng Lobran clan. Walang sino man ang pinayagang pumasok sa lugar. At siya lang ang nagtanim sa lugar na ito. Gayunpaman, si James ay kumikilos na parang ang lugar na ito ay kanyang sariling tahanan. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo dahil sinusuportahan ka lang ni Henrik. James, galit na sabi ni Brielle.
Sinusuportahan ba ako ni Henrik? James chuckled and said, nag-o-overthink ka. Hindi ko kailangan ng kahit sino para i-back up ako. Hindi ko ibinabalik ang alinman sa iyong mga pag-atake dahil ayaw kong makipag-away sa isang babae. Bagamat ako ay may mababang kultibasyon na ranggo, hindi mo ako maaaring maging kalaban kung ako ay seryoso. Hindi naman nagmalabis si James. Maaari niyang talunin ang isang Sage ngayon. Lalo na si Brielle. Hindi man lang si Sage. Gayunpaman, wala siyang intensyon na awayin siya. Ganoon ba? Agad na pinagsalikop ni Brielle ang kanyang mga kamay at sinabing, halika sa akin. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Matapos imbitahan si James sa isang single iyan, sumabog ang katawan ni Brielle ng malakas na enerhiya. Walang magawang ekspresyon si James. Ang layunin niya ay magtanim sa lugar na ito sandali. He said in a friendly tone. Ms. Lubran. Hindi, Goddess Lubran. Gusto ko lang magtanim dito ng isang buwan. Kailangan ba talaga ito? Ang paglilinaw ko dito sa loob ng isang buwan ay hindi makakaapekto sa iyo. Kailangan ba talaga nating mag-away? Nakompromiso si James dahil nasa teritoryo siya ng Lubran clan. Lumuwang ang ekspresyon ni Brielle matapos makitang napaatras si James. Hindi imposibleng hayaan kang magtanim dito. Ngunit mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo. Sinenyasan siya ni James na magpatuloy at sinabing, go ahead. Tumingin si Brielle kay James. Iniskan siya pataas at pababa. Kabanata 2484. Medyo hindi mapalagay si James. Tinitigan siya ng isang magandang babae. Hindi niya maiwasang umatras ng bahagya at paalalahanan siya. May asawa na ako. Tiningnan siya ni Brielle ng masama at sinabing, Path, huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Nang marinig ang sagot niya, nakahinga ng maluwag si James. Okay, mabuti naman. Anong mga tanong mo? Sige lang, sinabi ni Brielle. Narinig kong nakuha mo ang Infinity Steles at 5 Elements of Genesis. Na mga providence mula sa una at pangalawang kalamidad ng Earth. Ang dalawang kayamanang ito ay mula sa unang panahon. Noong una, hindi nila alam, ng mga nilalang sa buong universo. Gayunpaman, ito ay naging viral ngayon. Maaari mo bang ipakita ang mga ito sa akin? Iyon lang ang gusto mo. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, sure, sa isang pag-iisip, tinawag niya ang 108 Infinite Steles, at inikot nila ang kanyang katawan. Pagmamalaki ni James, ito ang mga Infinity Steles. Sinasabi ng alamat na ang mga ito ay walang kapantay na mga kayamanan na umiral mula pa noong simulan ng universo. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng nakakatakot na lakas. Tinitigan ni Brielle ang 108 Infinity Steles at naramdaman niya ang kapangyarihang nagmumula sa kanila. She murmured, ang swerteng lalaki. Kaagad pagkatapos, inalis ni James ang Infinity Steles. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kamalayan para ipatawag ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay naglalaman ng kapangyarihan ng 5 elemento. Gayunpaman, ang paglilinang ni James ay napakababa, at hindi niya may seguwa ang tunay na kapangyarihan ng 5 elemento. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang gamitin ang elemental inversion upang palakasin ang kanyang lakas sa maikling panahon. Ito ang 5 elemento ng Genesis. Ipinaliwanag ni James. Ang 5 elemento ng Genesis ay isang kayamanan na nilikha ng 5 ancestral gods sa primeval age. Nang makita ang 5 elemento ng Genesis at naramdaman ang kapangyarihan nito, naiinggit si Brielle sa kanya. Bakit James? Ano ang naging dahilan kung bakit karapat dapat siyang makuha ang mga kayamanan nito? Pakiramdam ni Brielle ay hindi ito patas. Inalis ni James ang 5 elemento ng Genesis at sinabing, naipakita ko na ang mga ito sa iyo. Ngayon,
Kaya ko na siyang linangin ng isang buwan. Di ba? Sige, sige lang. Hindi na nagsalita pa si Brielle at tumalikod na para umalis. Nakahinga ng maluwag si James. Umupo siya sa isang lotus position sa lupa at tinanong si Sophie na nasa celestial abode. Maaari mo ba akong tulungang mag-set up ng time formation dito? Ms. Sophie. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Sige, walang problema. Nagsaliksik ako ng mga inscription ng oras. Kaya ang pag-set up ng pagbuo ng oras ay dapat na isang piraso ng cake. Ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw sa labas ng celestial abode at pinalibutan si James upang bumuo ng isang porma sayon. Nagsalita ulit si Sophie. Na-set up ko na ang time formation. Hanggat manatili ka sa porma sayon. Ang paglipas ng oras ay pareho sa time chamber. Ang isang buwan sa labas ay isang araw sa loob ng pagbuo ng oras. Salamat, Ms. Sophie. Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat sa kanya, na nagsabing, ikaw ay talagang mahusay na benefactor sa akin. Sobra na ang naitulong mo sa akin all this while. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapag-improve ng ganoon kabilas. Tama na yan. Lalaki ka. Itigil ang pagiging masyadong cringy, linangin ng madali. Hihintayin kitang marating ang tugatog ng paglilinang. Tapos, pwede mo rin akong alagaan. Nang matapos magsalita si Sophie ay tumahimik na siya. Inalis ni James ang kanyang mga iniisip at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Inalis niya ang laman ng kanyang isip at pumasok sa isang cultivation state. Ang kanyang cultivation rank ay nasa ika-8 yugto ng Immortal Ascension. Aabutin siya ng 1 dekada o mas matagal pa para maabot ang ika-9 na yugto ng Immortal Ascension. Bagamat sagana ang primordial energy sa lugar na ito, magtatagal pa rin siya para maabot ang ika-9 na yugto ng Immortal Ascension. Gayunpaman, hindi nagmamadali si James. Alam niyang hindi makakabuti sa kanya ang pagmamadali. Nakakuha siya ng maraming pamamaraan ng paglilinang sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihan ay ang elemental inversion. Inactivate ni James ang elemental inversion. At ang true elemental essence sa loob ng kanyang katawan ay naging aktibo kaagad. Pagkatapos, lumuwag ang mga butas ng kanyang buong katawan. Ang mahimalang enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at naapektuhan ang espasyo sa kanyang paligid. Agad na pinalibutan ng primordial energy sa lugar si James, na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores, bibig, at ilong. Kabanata 2485. Sinimulan ni James ang kanyang paglilinang sa banal na lugar ng Lobran clan. Nilalayo niyang sumulong mula sa ika-8 yugto ng Immortal Ascension hanggang sa ika-9 na yugto. Matapos maabot ang ika-9 na yugto ng Immortal Ascension, maaari niyang linangin ang sword energy na inagaw ni Sophie para sa kanya. Binanggit ni Sophie na ang sword energy ay naiwan ng isang walang katulad na powerhouse mula sa primeval age. Kayang-kaya nitong sirain ang mundo kung linangin sa sukdulan nito. Nakatuon si James sa kanyang paglilinaw. Ang primordial energy sa lugar ay nagtipon sa paligid niya at nabuo ang isang puyo ng tubig. Pumasok ang enerhiya sa kanyang mga pores. Pagkatapos, ito ay pinino at na-convert sa true essence. Si James ay mayroong 7 uri ng true essence sa kanyang katawan. Yin, Yang, at ang elemental na kakanyahan. Lahat sila ay nakarating na sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Maaaring i-activate ng kanyang Yin at Yang essence ang cosmic destruction. Samantala, ang elemental essence ay ginamit upang may segowa ang elemental inversion. Ang mga pamamaraan na ito ay nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng kanyang lakas at magpalabas ng lakas ng paputok. Habang si James ay nilinang sa Demon Realm, bumalik si Thea sa Wormstead sa Earth.
Sa ngayon, ang namamahala sa Wormstead ay si Quincy. Ang banal na Divine Emperor ay nagpakita sa Earth nang umalis si James patungo sa Demon Realm. Ang kanyang gawain ay hanapin si James, agawin ang kanyang mga kayamanan, at ibalik ang mga ito sa sinaunang kaharian. Gayunpaman, ang banal na emperador ay may makasariling motibo. Gusto niyang agawin ang mga kayamanan ni James at humanap ng mapagtatagwan sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap si James pagkatapos na pumunta sa Earth. Palihim niyang binisita ang Wormstead, Sol, at lahat ng iba pang bansa sa Earth ngunit hindi nagtagumpay. Ilang beses nang pumunta sa Holy Divine Emperor kay Quincy, sinusubukang magtanong kung nasaan si James. Gayunpaman, tumanggi si Quincy na magsabi ng isang salita. Sa isang kisap mata, ilang taon na ang lumipas mula nang siya ay dumating sa mundo. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko, matapos malaman ng asawa ni James, si Thea, ay bumalik sa Wormstead. Agad siyang sumugod muli. Sa sandaling iyon, umupo si Thea sa nangunguna sa upuan sa pangunahing bulwagan ng Wormstead. At tumabi sa kanya si Quincy. Samantala, nakatayo sa ibaba nila ang banal na emperador. Tiningnan ni Thea ang Divine Holy Emperor na may kalmadong ekspresyon. Hindi siya kinabahan ng pagbisita niya. Thea, nasaan si James? Ang banal na emperador ay nakatayo sa pangunahing bulwagan at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni James. Malumanay na sagot ni Thea, "I've been in seclusion all this time and have no idea where he is right now. Hindi ko na siya nakita pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Pumunta ka sa ibang lugar para hanapin siya." Ang banal na emperador ay nagbanta. Itatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Thea, nasaan si James? Kung tatanggi ka pa ring sabihin sa akin ang kanyang kinaroroonan, hindi ako magpipigil sa iyo. Hindi ka magpipigil. Bahagyang ngumiti si Thea at nagtanong. Ano ang gagawin mo? Dati, siguradong matatakot si Thea sa kanya. Gayunpaman, isa na siyang sage ngayon. Siya ay tao. At mahirap gumawa ng mga tagumpay sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan. Kakailanganin ng isa na maabot ang tuktok ng bawat ranggo ng paglilinang upang makapasok sa susunod na ranggo. Bagamat siya ay nasa unang yugto lamang ng Sage rank, ang kanyang lakas ay katumbas ng ibang mga nilalang sa ikatlong yugto ng Sage rank. Bukod dito, mayroon siyang Exalter at ang 4-quadrant art na nilikha ng mga Grand Emperors ng sangkatauhan mula sa Primordial Age. Pinahintulutan siya ng 4-quadrant art na ilabas ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan. Na mas mataas sa kanya na mapalakas ang kanyang lakas ng malaki sa maikling panahon. Hindi na natatakot si Thea sa banal na emperador. Mamatay. Kabanata 2486. Sinabi ng banal na emperador na may malungkot na ekspresyon. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang kinaroroonan ni James, huhugasan ko ang Wormstead ng dugo ngayon. Maaari kang magpatuloy at subukan. Tumayo si Thea, at ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Sage Energy. K-Sage ka na. Nagulat ang Divine Holy Emperor. Sa gayong mga kalagayan, mahirap para sa ilalim ng mga tao na gumawa ng mga tagumpay sa kanilang hanay ng paglilinang. Gayunpaman, pinakawalan ni Thea ang Sage Energy. Ibig sabihin isa na siyang Sage. Huff! Huminga ng malalim ang Divine Holy Emperor. Isang inapo ng mga makasalanan. Isang tao mula sa lupa ay naging isang sage sa napakaikling panahon. Ang kanyang tagumpay at potensyal ay nakakatakot. Binigyan ng mas maraming oras para mag-cultivate. Maaaring malampasan ni Thea ang sage rank at maabot ang divine rank o kahit ang pinakamataas na cultivation rank. Sa sandaling iyon, ang Divine Holy Emperor ay may layuning pumatay. Gayunpaman,
Pinigilan niya ang sarili at tumalikod para umalis. Kahit wala na siya sa bulwagan. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Thea, you better relay the message to James. Maaari siyang magtago ng ilang sandali. Ngunit hindi magpakailanman. Haharapin niya ang aking galit. At papatayin ko siya maliban kung hindi siya magpapakita. Muli, wala na ang Divine Holy Emperor. Ngunit dumilim ang mukha ni Thea. Sa isang tabi, tumingin si Quincy kay Thea at hindi maiwasang magtanong. Thea, naging sage ka na ba? Ilang araw nang bumalik si Thea, ngunit hindi naramdaman ni Quincy ang kanyang cultivation rank. Isa na ba siyang sage? Nagulat si Quincy. Mabilis na umunlad si Thea. Kaunting panahon pa lang. Pero isa na siyang sage. Tumingin si Thea kay Quincy. Mukhang tumango. At sinabing, isang powerhouse ang nagpapadala sa akin sa isang mahiwagang lugar upang magtanim ng ilang panahon. Sa kalaunan, naabot ko ang sage rank. Nakahinga ng maluwag si Quincy at sinabing, sa nakalipas na ilang taon, ang banal na emperador ay madalas na bumisita sa Wormstead upang hanapin si James. Nagpadala pa siya ng mga espesyaliya para patuloy na maghanap sa bansa. Sa lahat ng oras na ito, labis akong nababalisa. Natatakot na kumilos siya laban sa Wormstead. I'm so relieved bumalik ka. Higit pa dahil isa ka ng sage ngayon. Kumunot ang mga kilay ni Thea. At sinabi niya, ang banal na emperador ay mula sa sinaunang kaharian at ang pinuno ng Divinity Sect. Bagamat wala akong masyadong alam tungkol sa sinaunang realm, masasabi kong ipinadala siya sa Earth ng mga powerhouses doon. Tumango si Quincy at sinabing, Ma'am, alam ni James na siya ay nasa panganib at tumakas ng maaga. Napakaraming taon na ang lumipas mula nang umalis siya. I wonder kung kumusta na siya ngayon. Umupo si Thea, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalungkutan. Oh! Kabanata 2486. Ang Divine Holy Emperor ay isang tikang time bomb. Kapag naubos na niya ang pasensya niya, baka gumawa siya ng matinding hakbang. Ito ay magiging isang sakuna para sa Wormstead. Muling sinabi ni Quincy. Narinig ko na ang Divine Holy Emperor ay nasa ikalimang yugto ng sage rank. Thea, tumango si Thea at sinabing, Ma'am, ang ikalimang yugto ng sage rank ay napakalakas. Bagamat kakapasok ko pa lang sa sage rank, hindi naman siguro ako matatalo sa kanya. Alam na alam ni Thea ang sarili niyang lakas at may kaunting pag-unawa sa lakas ng iba pang powerhouse sa sage rank. Bago ito, walang mga selyo sa mga katawan ng tao. At maraming tao ang nagmamadali upang magsagawa ng kanilang mga ranggo ng paglilinang. Kaya, marami sa kanila ang walang matatag na pundasyon at medyo mahina. Gamit ang Elysian Seal, naabot ni Thea ang tuktok ng bawat ranggo. Kahit na siya ay nasa unang yugto lamang ng sage rank. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga nakaabot sa ikatlong yugto ng sage rank bago ang Elysian Seal ay inilagay sa mga tao. Sa 4-quadrant art, hindi magiging problema ang pagkatalo sa Divine Holy Emperor. Tanong ni Quincy, ano ang susunod mong planong gawin? Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, ang mundo ay medyo mapayapa. At ang banal na emperador ang tanging potensyal na banta sa ngayon. Plano kong hamunin at patayin siya sa publiko bilang isang babala sa mga sage sa Earth. Masasamang intensyon laban sa atin. Nag-aalalang tanong ni Quincy. Sigurado ka bang mananalo laban sa kanya? Tumango si Thea at sinabing, I'm about 70% sure I can win against him. Kabanata 2487. Umalis ang banal na emperador. Gayunpaman, hindi hamupa ang pagkabigla sa kanyang puso kahit ilang sandali pa. Ang Divine Holy Emperor ay dating pinuno ng Divinity Sect at itinuring ding isang kababalaghan.
Hindi siya kailanman magiging pinuno ng Divinity Sect kung hindi siya isang kababalaghan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang kababalaghan, tumagal siya ng libo-libong taon upang maging isang sage. Samantala, ang isang kabataang tulad ni Thea ay naging isang sage sa ilang sandali matapos maibalik ang Empyrean spiritual energy ng Earth. Talagang nakakatakot na si Thea ay maaaring maging isang sage sa loob ng maikling panahon. Ang mga tao sa Earth ay may napakalaking potensyal. Ang Divine Holy Emperor ay natigilan. Ang banal na emperador ay umalis sa Wormstead at bumalik sa Mount Bane. Dumating siya sa isang hindi kilalang rehiyon sa Mount Bane. Ito ay isang hindi kilalang lugar na lumabas mula sa Sealed Realm. Ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap at napuno ng nakakatakot na demonic energy. Kahit na ang mga kababalaghan mula sa 3,000 mundo ay hindi madali pumasok sa lugar na ito. Gayunpaman, ang banal na emperador ay pumasok sa lugar. Umakyat siya sa tuktok ng bundok. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Siya ay mukhang payat, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang guwang. Parang deformed ang mukha niya kaya medyo nakakatakot. Siya ay miyembro ng Hadin Clan mula sa Demon Realm. Ang Grand Emperor ng Hadin Clan, si Tigranes, ay nagpadala sa kanya upang subaybayan ang lahat ng mga kaganapan sa Earth. Ang Divine Holy Emperor ay sumuko na sa demon race para makakuha ng demonic art. Guru, ang Divine Holy Emperor ay lumitaw sa tuktok ng bundok at tumingin sa lalaking nakaupo sa isang lotus na posisyon. Nang inig siya nang maramdaman ang demonic energy na nagmumula sa katawan ng lalaki. Nakaluhod sa lupa. Magalang niyang sinabi, muling lumitaw ang asawa ni James na si Thea. Pumunta ako sa Wormstead para makipagkita sa kanya. Pero tumanggi siyang sabihin sa akin kung nasaan si James. Isa pa, naging sage na siya. Oh, nang marinig na si Thea ay naging isang sage. Hindi napigilan ng lalaki ang pagsulyap sa banal na emperador. Siya ay naging isang sage. Ang Empyrean spiritual energy ng Earth ay naibalik lamang sa loob ng ilang taon. Paano posible para sa kanya na maging isang sage? Akala ko nakakatakot na powerhouse na si James sa mga kayamanan na nakuha niya. At saka, natalo pa niya ang young master ng clan namin. Nakapagtataka, ang asawa ni James ay higit pa. Transcendent na pag-iral. Magalang na sinabi ng Divine Holy Emperor. Oo, talagang naabot niya ang sage rank. Naramdaman ko ang sage energy mula sa kanya. Dahil hindi pa nagpapakita si James. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Master, sandali lang. Ire-report ko ulit sa clan leader ko. Ang lalaki ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. At ang demonic energy ay lumabas sa kanyang katawan. Nagsumite siya ng isang lihim na sining ng ang demon race at nakipag-ugnayan kay Tigranes, na nasa demon realm. Sa sandaling iyon, nakaupo si Tigranes sa isang bato sa demon realm. Nakatitig siya sa malayong mabituing kalangitan. Bigla, nakaramdam siya ng lakas na nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Agad niyang inihagis ang kanyang supernatural power para makita ang puwersa. Isang boses ang umalangaw sa kanyang isipan. Lord Xanthipos. Ilang taon ko nang hinanap si James pero hindi ko siya matrace. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Nagpakita na siya sa Demon Realm. Sagot ni Tigranes sa boses. At saka, I have gained intel that James' wife, Thea Callahan, has appeared. Naabot na niya ang sage rank. Ano ang susunod kong gagawin? Ano ang susunod mong utos? Lord Xanthipos. Sumagot si Tigranes. Si James ay nasa Demon Realm ngayon. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa ngayon. Maaari mo ring iwan si Thea mag-isa. Manatili ka lang sa Earth at matiyagang maghintay sa mga susunod kong utos. Sige,
Tinapos ng lalaki sa bundok bay ng Earth ang koneksyon. Tumingin siya sa banal na emperador na nakaluhod sa lupa at sinabing, "Wala kang kailangang gawin sa ngayon. Maghintay na lang ng mga bagong order." Naiintindihan. Tumango ang Divine Holy Emperor. Yun lang. Na-dismiss ka, tulad ng iniutos. Ang banal na emperador ay hindi nang ahas na suwayan siya. Mabilis siyang tumayo at umalis sa bundok. Kabanata 2488. Sa Divine Dimension ng Demon Realm. Umupo si Tigraine sa isang bato at muling nag-isip. Alam na niyang nakarating na si James sa Demon Realm. Dahil isa siyang Grand Emperor. Makakakuha siya ng maraming impormasyon sa tuwing may pagbabago sa landas sa langit. Sa sandaling lumitaw si James sa Demon Realm. Agad siyang namulat. Napakahina pa ni James sa mga sandaling iyon. Kahit na si James ay isang kakilakilabot na kababalaghan ng tao sa Earth at nakakuha ng hindi mabilang na mga kayamanan. Hindi siya sapat na banta para abalahin siya ni Tigraines. Ang tanging dahilan kung bakit niya napansin si James ay dahil sa isang walang kapantay na kayamanan na mayroon siya. Alam ni Tigraines na may napakalakas na tao na tumutulong kay James. Kahit na hindi pa sila isang Grand Emperor. Ang taong ito ay malamang na hindi malayong maging isa. Bukod dito, alam niya na isa pang powerhouse ang nakatago sa Earth, na nagpadala kay James sa Demon Kaharian. Imposible para sa isa na magbukas ng special passage at ipadala si James sa Demon Realm. Bumulong si Tigranes. Sa pagkakaalam ko, halos lahat ng mga Grand Emperors ng Earth ay patay na. Alin ang buhay pa para ipadala si James sa Demon Realm? Ano ang layunin ng pagpapadala sa kanya dito? Ito ba ay para bigyan ako ng babala na ang mga Grand Emperor ay umiiral pa rin sa Earth? Hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng lahat ng mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap. Kahit na siya ay isang Grand Emperor, hindi niya mahuhulaan ang mga aksyon ng ibang Grand Emperors. Samantala, sa Earth, gumawa ng post si Thea sa Martial Arts Forum pagkatapos magpasyang hamanin ang Divine Holy Emperor. Ako, si Thea Callahan, hinahamon ang banal na emperador mula sa sinaunang kaharian. Makalipas ang 3 araw, magaganap ang labanan sa Mount Bane. Nagdulot agad ng kaguluhan ang post niya. Ano? Hinamon ni Thea ang Divine Holy Emperor. Ang Divine Holy Emperor mula sa Ancient Realm ay nasa ika-5 yugto ng Sage rank. Siya ang pinakamalakas na tao sa Earth ngayon. Ano ang nagbigay ng kumpiyansa kay Thea na haminin siya? Nakarating na rin kaya si Thea sa Sage rank? Kahit na nakapasok na si Thea sa Sage rank, hindi siya kalaban ng Divine Holy Emperor. Nagulat ang buong mundo nang makita ang post ni Thea. Ang maging ang outsiders from the 3,000 worlds ay natigilan sa kanyang aksyon. May death wish ba si Thea? Bakit niya hinamon ang banal na emperador? Gaano man kalaki ang potensyal niya? Gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang maliit na sub-rango gamit ang Elysian Seal. Ay hindi kapani-pani walang hamon pa rin. Imposibleng maging isang sage sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Pinag-usapan ng lahat ang post. Nalaman din ng Divine Holy Emperor ang tungkol sa hamon kaagad pagkatapos itong may post. Tumawa siya ng malakas matapos malaman ang tungkol dito. Haha, may death wish ba talaga siya? Hindi ako nagdudulot sa iyo ng anumang problema. Ngunit dumating ka upang hamanin ako. Sa tingin mo may lakas ka para hamanin ako pagkatapos mong maging sage. Nag-login ang Divine Holy Emperor sa Martial Arts Forum at agad na tumugon sa post ni Thea. Tinatanggap ko ang hamon mo. Thea, ipaglalaban kita sa Mount Bane sa loob ng 3 araw. Gusto kong makita kung anong meron ka. Sumagot ang Divine Holy Emperor at tinanggap ang hamon ni Thea. Inaasahan ng mga tao at tagalabas ng Earth mula sa 3,000 mundo ang laban ni Thea at ng banal na emperador.
Ang isa ay isang powerhouse na naglilinang sa libo-libong taon. Ang isa ay isang batang babae. Isang tao mula sa Earth. Sino kaya ang mananalo sa laban na ito? Sa sandaling iyon, ang tagapag-ingat ay nakikipag-usap sa isang malabong silhouette sa kamara ng kasulatan ni Saul. Nagtanong ang custodian, "Nakumpirma mo na ba ang lokasyon?" Sumagot ang malabong silhouette, "Oo, nakulong ito sa loob ng Demon Realm. Nag-ayos na ako para maakit si James doon. Doon ko siya makikilala. Sana, gumana ito. Kung hindi, kailangan natin kumuha ng ilang impormasyon. Saka lang natin mapapaplano kung ano ang susunod na gagawin." Ang balita ng labanan sa pagitan ni Thea at ng Divine Holy Emperor ay kumalat na parang apoy. Ngayon, inaabangan ng buong sangkatauhan ang araw ng labanan. Si Thea ay isang tao mula sa Earth. Ang isang taong nagiging sage ay talagang isang bagay na hindi nang pagdiriwang. Samantala, anabangan din ng mga outsiders mula sa 3,000 mundo ang labanang ito. Wala sa kanila ang talagang naniniwala na si Thea ay maaaring maging isang sage sa napakalaking panahon. Bukod dito, ang mga tao ay naglagay ng Elysian seals sa kanilang mga katawan. Kahit na walang selyo, ang maabot ang sage rank sa loob ng maikling panahon ay nakakatakot. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Puno ng mga manunood ang Mount Bane. Nagpakita ang lahat ng medyo malalakas na nilalang. Ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo. Sa paglipas ng panahon, mas maraming hindi kilalang mga rehiyon ang lumilitaw sa paligid ng lugar. Ang lugar ay puno ng mga bulubundukin. At parang walang katapusan sa isang sulyap. Karamihan sa mga rehiyong ito ay natatakan. At walang buhay na nilalang ang makadaan sa kanila. Gayunpaman, ang ilan ay hindi nabuklod at bukas sa mga buhay na nilalang. Ang banal na emperador ay dumating ng maaga. Pasado madaling araw pa lang. Lumitaw na siya sa isang tiwangwang na bulubundukin at tumayo sa isa sa mga tuktok ng bundok. Nakasuot siya ng gintong balabal at mukhang napakasigla. Siya ay may kalmado at kumpiyansang ekspresyon habang nakakross ang kanyang mga kamay sa likod niya. Hinintay ng Divine Holy Emperor na magpakita kay Thea. Samantala, ang mga magsasaka ay nagtipon sa malayo. Karamihan ay mga cultivator mula sa 3,000 na mundo. Habang kakaunti lamang ang mga taong dumating upang manood ng laban. Dahil ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse. Ang mga tao ng Earth ay masyadong mahina upang tiisin ang resulta ng labanan. Dumating na ang banal na emperador. Siya ay isang powerhouse sa ika-5 yugto ng Sage rank. Talaga bang may lakas si Thea para talunin ang banal na emperador? Nagsimula ang mainit na talakayan bago pa man magsisimula ang labanan. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumipad mula sa malayo. Ito ay isang magandang babae na may kat-anji tanging figure at mahabang itim na buhok. Nakasuot siya ng itim na damit at humawak. Isang mahabang itim na espada. Ang dulo ng kanyang mahabang espada ay nakikita kurbado at mukhang kakaiba. Mabilis siyang kumilos at lumitaw sa bulubundukin kung saan nakatayo ang banal na emperador sa isang kisap mata. Nandito na si Thea. Shanti. Napakabilis niyang kumilos. Siguro naging sage na siya. Sino ang mananalo sa laban na ito? Nagkagulo sa mga tao pagkarating ni Thea. Lumutang si Thea ng 100 metro ang layo at tinitigan ang banal na emperador. Ang banal na emperador ay ngumiti at sinabi, "Napakaaga mo, ngunit napunta ka sa iyong kamatayan noong oras." Ngumiti ng mahina si Thea bilang tugon. Malaki ang tiwala niya sa kanyang lakas. Ang Divine Holy Emperor ay nasa ika-5 yugto lamang ng Sage rank. May tiwala siyang matatalo at posibleng patayin siya. I think sa ibang location tayo mag-away. Nasa Mount Bane kami ngayon. Bagamat napakalaking bulubundukin.
Pareho kaming nasa Sage rank at baka masira ang lugar na ito sa laban namin. Mungkahi ni Thea. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng isang Sage. Ang mga pantas ay may napakamapangwasak na kapangyarihan sa buong lakas. At maaari talaga nilang sirain ang bundok Bane. Walang pakialam na sumagot ang banal na emperador. Dahil sinimulan mo ang labanan, maaari kang magkaroon ng huling. Sa venue, tumingin si Thea sa langit at sinabing, maglalaban tayo sa buwan. Oo naman, ang banal na emperador ay walang anumang nangyayari. Saan man naganap ang labanan, sisiguraduhin niyang papatayin si Thea. Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumipad patungo sa langit. Lumipad siya palabas ng atmospheric layer sa isang iglap at nagpadala ng tumungo sa buwan. Kabanata 2470. Sumunod naman si Thea sa likod niya. Nako, sayang naman. Akala ko makakapanood ako ng Grand Battle. Hindi ko inaasahan na magaganap ang labanan sa labas ng Earth. Kalimutan mo na, umaasa ka pa ring manood ng isang malaking labanan. Hindi mo ba alam ang lakas ng isang Sage? Ang isang Sage ay madaling mapupuksa ang isang buong bansa sa isang simpleng hakbang lamang. Ito ay isang matalinong pagpili para sa kanila na lumaban sa buwan. Kung magkagulo silang dalawa, baka sirain pa nila ang Earth. Maraming tao ang tumingin sa langit nang mawala ang dalawa sa paningin. Ang mga pantas ay maaaring maglakbay sa hindi kapani-paniwalang bilis. Naglalakbay sa buong bilis. Maaari silang magdulot ng mga void at maglakbay sa mga espasyo. Wala pang 2 minuto, lumapag na ang dalawa sa buwan. Ang buwan ay may ganap na kakaibang kapaligiran sa Earth. Ang langit mula sa buwan ay mukhang kulay abo. At ang lupa ay puno ng mga lubak. Maraming kakaibang hugis na mga bato ang makikita sa buong lupa, ngunit wala ni isang halaman. Pagkalapag ni Thea ay itinutok niya ang kanyang mahabang espada sa kanyang kalaban. Gumawa ka, banal na emperador. Tumingin ang Divine Holy Emperor kay Thea. Pumayag siyang lumaban sa buwan hindi dahil natatakot siyang sirain ang Earth. Hindi rin dahil ayaw niyang masaktan ang mga tao ng Earth. Sa halip, nag-aalala siya na baka maramdaman ang kanyang demonic energy pagkatapos niyang kumilos. Hindi siya matitiis ng mga nilalang sa mundo. Ang Divine Holy Emperor ay nakatuon ang kanyang mga mata sa magandang mukha at kaakit-akit na figure ni Thea. Isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Hindi kita papatayin ng ganoon kadali. Si Thea, sayang naman kung hindi mag-enjoy ng ganito kaganda. 1/3. Babae. Haha, ang Divine Holy Emperor ay tumawa ng baliw. Siguro pagod ka na sa buhay. Nagdilim ang mukha ni Thea. Matapos siyang gantihan, agad na iginuhit ni Thea ang malevolent sword. Casual niyang iwinagayway ang espada, at nabuo ang isang nakasisilaw na sword light, na humahampas patungo sa Divine Holy Emperor. Ang katawan ng banal na emperador ay kumikislap, at naiwasan niya ang pag-atake. Boom! Ang sword light ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng pagyanig ng paligid. Isang bitek ang lumitaw sa lupa at unti-unting lumaki. Ito ay naging isang bangin na kumalat ng 1,000 metro ang haba sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil nag-aaway sila sa buwan, hindi nag-alala si Thea. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ganap na ipinakita ang kanyang kapangyarihan bilang isang sage. Ang banal na emperador ay lumutang sa hangin habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Nakangiting sabi niya, "Yan lang ba ang meron ka? Thea, ang tanga mong isipin na matatalo mo ako pumasok pa lang sa sage rank." Ha! Ngumisi si Thea. Alam niyang mas mataas ang cultivation rank ng Divine Holy Emperor kaysa sa kanya. Kaya, hindi siya nag-abala na itago ang kanyang tunay na lakas at agad na nagsumite ng 4 quadrant arts. Ang dugo ng 4 na banal na hayop sa kanya. Kabanata 2470.
Gumalaw ang katawan at agad na naging apat na hibla ng kapangyarihan na may iba't ibang katangian. Sa apat na magkakaibang kapangyarihan, tumaas ng husto ang kanyang enerhiya. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang hindi nakikitang buhawi na umikot patungo sa kalangitan. Ano? Naramdaman ng Divine Holy Emperor ang invisible energy na lumabas mula sa katawan ni Thea at hindi napigil ang mapabulalas. Anong klaseng supernatural power iyon? Paanong posible para sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas ng napakabilis? Nagulat siya kay Thea. Sa sandaling iyon, bumugas si Thea sa ere at tumingin sa banal na emperador sa harap niya. Itinutok niya ang malevolent sword sa kanya at malamig na sinabi, "Mamamatay ka ngayon." Nabawi ng banal na emperador ang kanyang katinoan at malungkot na sumagot. Kung ganoon, hindi rin ako magpipigil. Agad niyang pinaandar ang kanyang cultivation method. Malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. At ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin. Ilang hibla rin ng itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng masiglang demonic energy. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, ang banal na emperador ay ngumisi at sinabing, "Sigurado akong inaasahan mo ito." Thea, hindi. Tumingin si Thea sa Divine Holy Emperor na nagmula sa demonic energy. Ngumuso siya at malamig na sinabi, "Hindi ko inaasahan na magiging pangil ka ng lahing demonyo. Higit pa rito, nagsasanay ka rin ng demonic art." Nakangiting sabi ng Divine Holy Emperor, "Hanga rin ako sa iyo." Thea, narinig ko na ang mga kumonsumo ng dugo ng apat na banal na hayop ay magkakaroon ng demonic energy sa kanilang katawan. Ihambing natin ang ating demonic energies ngayon at tingnan kung sino ang mas magaling. Ang banal na emperador ay masyadong mapagmataas. Nilinang niya ang demonic energy at nag-practice ng hindi kumpletong bersyon ng curse magic. Bagamat nagpakita ng matinding lakas si Thea, tiwala ang banal na emperador na kaya niya itong talunin. Nasasabik siya sa pag-iisip na makipaglaro sa kanya pagkatapos ng kanyang tagumpay. Kabanata 2471. Ang banal na emperador ay naglabas ng mahusay na demonic energy. Nagumbok ang kanyang mga ugat, at may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagtingin kay Thea sa di kalayuan ay namumula ang mga mata nito. "Thea Callahan, pagsilbihan mo akong mabuti, at gagarantyahan ko ang iyong kaligtasan." Sumenyas siya kay Thea. "Emph." Malamig na ungol ni Thea. Itinaas ni Thea ang malevolent sword. Nagpakita ito ng itim na kinang. At ang isang hindi magaganap na sword light na 100 metro ang haba ay nagkatotoo at naputol sa hangin patungo sa Divine Holy Emperor. Walang takot. Pinakawalan ng Divine Holy Emperor ang demonic energy mula sa kanyang palad at hinarang ang pag-atake ni Thea. Gayunpaman, naging mabait siya. Napakalakas ng atake ni Thea. Habang ang nakakatakot na sword light ay bumagsak papunta sa kanya. Ang demonic energy sa kanyang palad ay agad na nawala. Namutla ang kanyang mukha, at binago niya ang kanyang katawan sa isang afterimage para makaiwas sa pag-atake. Sa di kalayuan, nagdilim ang mukha ng banal na emperador. "Minaliit yata kita." Pagkatapos, itinaas ang kanyang espada. Ang Dark Sage energy ay nagkatawang tao sa kanyang palad at nagtipon upang bumuo ng isang sinaunang karakter. Curse magic. Pahinga. Umungol siya. Sa ilalim ng pagkawasak ng mahiwagang maitim na mga karakter, maging ang kawalan ay sumabog. Isang bitin ang lumitaw sa kawalan. At ang mga bitek na ito ay kumalat papunta kay Thea. Anong kapangyarihan? Namutla ang mukha ni Thea. Hindi siya naglakas loob na magpabeya at nagmamadaling umiwas sa pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na bumagsak sa kanya.
Sa napakalakas na kapangyarihan, ang kanyang ilalim na bilis ay nababawasan ng husto. Nagpanik siya. Sumabog ang walang laman sa harap niya. At may lumabas na bitik. Na tila nilayon para mapunit ang kanyang katawan. Nagmamadali niyang ginawa ang 4-quadrant art at tinawag ang buong lakas ng 4 holy beasts para harangan ang mga bitik sa kanyang harapan. Pagkatapos, tumigil sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang sinaunang karakter ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa kanya. Ang karakter ay agad na nagbago sa isang walang laman na hala. At siya ay nakulong sa hangin. Hindi makagalaw. Akin ka. Ang banal na emperador ay tumawa ng nakakatakot at dahan-daang naglakad papunta kay Thea, na nakakulong sa himpapawid. Dinilaan ang kanyang tuyong labi. Pinagmasdan niya ang kanyang walang kamali-mali at kurbadang figure. Si James ay maswerte na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang asawa. Ngayon, hayaan mo akong tikman ang panlasa ng asawa mo, James. Nang makita ang masamang kislap sa kanyang mga mata, si Thea ay napuno ng pagkalito. Tinatawag ang kanyang buong lakas. Sinubukan niyang makawala. Kabanata 2471. Gayunpaman, dahil napakalakas ng supernatural na kapangyarihan ng banal na emperador, hindi siya makakawala kahit gaano pa siya kahirap. Nandito ako para sayo, maganda. Ang banal na emperador ay lumakad papunta sa kanya at iniabot ang kanyang mga kamay upang aisil ang cultivation base ni Thea. Malayo, gayunpaman. Sa sandaling iyon, ang mga itim na karayom ay biglang lumitaw sa kanyang katawan at tumusok sa kanyang katawan. Arg! Ang banal na emperador ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw at pinalipad. Pahinga, angal ni Thea. Habang nagtitipon ng kapangyarihan ng 4 na banal na hayop, sumambulat ang kanyang aura. Pagkatapos, nasira ang mahiwagang curse magic. Pagkatapos niyang makalaya sa pagkakakulong, humarap siya sa banal na emperador na may hawak na malevolent sword at sinaksak siya. Tumagos ang espada sa kanyang katawan. Una, nasugatan siya ng crucifix. Ngayon, nasaksak siya ng espada. Ang makapangyarihang sword energy ay sumabog sa loob ng kanyang katawan. At kalahati ng kanyang katawan ay nagkawatak-watek. Gayunpaman, dahil siya ay isang sage, maaari niyang ipagpatuloy ang laban kahit na siya ay nagdusa ng matinding pinsala. Shit! Nagmura siya. Pagkatapos, itinaas niya ang palad niya at hinampas. Kabanata 2472. Habang itinutulak niya ang kanyang palad, nagkatawang tao ang mga nakakatakot na karakter na nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Habang si Thea ay malapit sa banal na emperador, dali-dali niyang sinubukang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, huli na siya. Isang karakter ang pumasok sa kanyang katawan. Ang karakter ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Sa pagsabog nito sa loob ng kanyang katawan, agad siyang nagtamo ng matinding pinsala. Shure na paatros. Bumuga siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, naglunsad muli ang crucifer ng isa pang pag-atake sa banal na emperador. Ang demonic energy ay nagkaroon ng material mula sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng protective barrier na hamarang sa crucifer. Habang si Thea ay lumitaw sa itaas sa kalangitan, ang paningin ng 4 na banal na hayop ay nakikita sa likod niya isang dragon, isang phoenix, isang kilin, at ang espiritong pagong. Pagkatapos, ang 4 na banal na hayop ay pumasok sa malevolent sword. Sa sandaling iyon, ang malevolent sword ay naglabas ng nakakatakot na aura. 4 quadrants into 1. Espada ng langit at lupa. Naglaslas si Thea gamit ang kanyang espada. At isang walang hugis na sword light ang gamutay-guti sa hangin sa sobrang bilis. Ito ay simpleng nakakatakot. Habang pinuputol ang sword light sa hangin, gumuho ang langit.
At ang mga pira-pirasong piraso nito ay nahulog kung saan-saan. Nanginginig ang lupa habang umuuga ang lupa. Swish! Ang sword light ay naglakbay sa bilis ng liwanag. Bago pa makapag-react ang banal na emperador. Nalaslas siya ng espada. Nabasag ang itim na protective barrier na bumabalot sa kanya. At ang walang hugis na sword energy ay tumama sa kanya. Agad na nahati ang katawan niya. Pagkatapos, habang ang sword energy ay sumabog, ang kanyang katawan ay naging abo. 4 na quadrant sa isa. Espada ng langit at lupa. Nakakatakot na galaw. Maging ang banal na emperador ay nawasak sa kawalan. At walang natira sa kanyang kaluluwa. Matapos lipulin ang banal na emperador, bumaba si Thea mula sa langit at damapo sa lupa. Agad siyang bumagsak sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo. Ang curse magic ay nakakatakot. Matapos masugatan ng curse magic, nagtamo siya ng matinding pinsala. Nagmamadali niyang inubos ang isang healing elixir na ibinigay sa kanya ng custodian. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa Earth, lahat ay tumingin sa langit. Lumipas ang mga araw. 3 araw na. Bakit hindi pa sila bumabalik? Sino ang nanalo? Lumipas ang 3 araw. Gayunpaman, walang bumalik. Bawat makalupa ay nag-aalala kay Thea. Tulad ng pag-aalala ng lahat tungkol sa kahihinatnan ng labanan. Lumitaw ang isang figure sa kalangitan at dahan-daang bumaba. Na dumaong sa Mount Bane. Si Thea yun. Siya iyon. Bakit siya? Maaaring natalo na niya ang banal na emperador. Natigilan ang lahat nang makita si Thea. Nakasuot ng itim na damit. Nakatayo si Thea sa tuktok ng isang bundok malapit sa Mount Bane. Nakatingin sa malayo, tumingin siya sa hindi mabilang na mga buhay na nilalang habang sumili ang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sobrang ganda niya. Damn! Nahulog na ako sa kanya. Bakit siya nakangiti? Talaga bang natalo niya ang Divine Holy Emperor? Nakaharap sa hindi mabilang na buhay na nilalang sa harapan niya. Ngumiti si Thea at sinabing, ang banal na emperador ay natalo at nalipol sa buwan. Natigilan ang karamihan. Patay na ba talaga siya? Hindi kapani-paniwala. Bulalas ng marami. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Thea dahil may mga sugat pa rin siya. Nagmamadali siyang bumalik sa Earth pagkatapos ng maikling panahon ng pagpapagaling sa buwan. Dahil hindi na niya kayang sugpuin ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Kailangan niyang mahanap ang tagapag-alaga sa lalong madaling panahon. Kabanata 2473. Pagkabalik ni Thea sa Earth, nagmamadali siyang umalis sa Mount Bane at tumungo sa direksyon ng Kamara ng mga Kasulatan. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa kanyang destinasyon at nakilala ang tagapag-alaga. Sa 9 na palapag ng Kamara ng mga Kasulatan, si Thea ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Ang mapula niyang mukha ay unti-unting namumutla. Sa tabi niya ay isang babaeng mukhang kaakit-akit. Nakasuot ng damit na kasing puti ng nyebe. Napakaganda niya. Natamaan ako ng curse magic noong labanan laban sa Divine Holy Emperor. Miss, ano itong curse magic? Bakit nakakatakot? Walang magawang tanong ni Thea. Tiningnan ng custodian si Thea at sinabing, ang curse magic ay isang supernatural power sa primeval age at kasalukuyang nasa pag-aari ng demon race sa demon realm. Sa aking pag-unawa, ang Azurin clan at Hedin clan ay bawat isa ay pinagkadalubhasaan ang mga segment ng curse magic. Gayunpaman, ang kanilang natutunan ay hindi kumpleto. Ang kumpletong bersyon ng curse magic ay matagal nang nawala. Samantala, ang natutunan ng banal na emperador ay ang mga batayan lamang. Nang marinig iyon ay natigilan si Thea. Tinanong niya, ganoon ba katikot ang curse magic? Siyempre, tumango ang custodian at sinabing,
Kahit ang isang Grand Emperor ay hindi mangangahas na maliitin ang isang may depektong curse magic. Noon, ang mga Tagalupa ay dumanas ng napakalaking casualty dahil sa curse magic of the demon. Lahi, pagkasabi noon, itinaas niya ang kanyang kamay, at nagkaroon ng malakas na enerhiya sa kanyang palad. Pumasok ang enerhiya sa katawan ni Thea, at unti-unting nawala ang kapangyarihan ng sumpa. Makalipas ang ilang oras, tumayo si Thea at labis na nagpasalamat sa custodian. Maraming salamat, Miss. Bahagyang iwingayway ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo nang banggitin. Tumingin si Thea sa kanya. Binuka at itinikom ang bibig. Nagtanong ang custodian, may gusto ka bang sabihin? Sinabi ni Thea, ngayon, ang bambang pangpanahon, ang banal na emperador, ay na-defuse sa kanyang pagkamatay. Ang iba pang mga nabubuhay na nilalang mula sa 3,000 mundo ay hindi na maglalakas loob na kumilos ng walang parusa. Kaya, plano kong magtungo sa Demon Realm at hanapin si James. Na-miss ni Thea si James. Gusto niyang magtungo sa Demon Realm at hanapin siya. Naisip ito ng tagapag-alaga at Tumango, na nagsasabing, dahil gusto mong umalis, ipapadala kita sa iyong paglalakbay. Gayunpaman, hindi kita maibabalik. Hindi lang iyon. Ngunit hindi ko matiyak kung kailan ka babalik o kung makikita mo si James sa Demon Kaharian. Alam ng tagapag-alaga na si James ay nasa kanya ang Celestial Abode, na naglalaman ng maraming makapangyarihang figure. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nag-aalala tungkol sa kanya. Si Thea naman ay iba. Hindi ako makaalis sa lugar na ito. Thea, kaya naman kailangan mong hanapin si James kapag nakarating ka na sa Demon Realm. Kung hindi, makukulong ka doon hanggang sa lumitaw ang ika-4 na kalamidad sa lupa. Simula-simula alang ang iyong desisyon. Tumango si Thea na may matatag na determinasyon at sinabing, nakapagpasya na ako, mabuti, kung ganoon. Magbubukas ako ng walang laman na daanan para sa iyo at ipapadala kita sa Demon Realm. Bago iyon, sasabihin ko sa iyo ang ilang piraso ng impormasyon tungkol sa Demon Realm. Ang Demon Realm ay nahahati sa 3 eroplano, ang Mortal Dimension, ang Sage Dimension, at ang Banal na Dimensyon. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa Mortal Dimension ay nasa Sage rank o mas mababa. Samantalang ang mga buhay na nilalang sa Sage rank ay hindi bababa sa Sage rank. Samantala, ang mga buhay na nilalang sa banal na dimensyon ay hindi bababa sa banal na ranggo at mas mataas. Pumunta si James sa Mortal Dimension ng Demon Realm. Wala kang malalagay sa anumang panganib doon. Gayunpaman, walang ganap. Dahil ang mga mula sa Sage Dimension at sa Divine Dimension ay pinapayagang bumaba. Sa mortal na dimensyon, inilarawan ng tagapag-alaga ang Demon Realm ng detalyado. Inisip ni Thea ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos, muling binuksan ng tagapag-ingat ang isa pang walang laman na daanan at ipinadala si Thea sa Demon Realm sa malayo. Malayo. Si James ay nagtatanim sa banal na lugar ng mga Lobran. Wala siyang ideya na si Thea ay naging isang sage. Nilipol ang banal na emperador. At nakarating sa Demon Realm. Sa banal na lugar ng Lobrans. Maalab niyang nililinang ang Mar-Ingel na primordial energy. Kabanata 2474. Nakaupo siya sa isang lotus position sa lupa. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang babaeng may hubog na figure. Hinaplos ang kanyang baba. Tumingin siya kay James, na ang katawan ay napapalibutan ng mahiwagang mga inscription. At ulong. Ano itong magic circle? Kahit na siya ay isang dalubhasa sa magic circles. Wala siyang ideya kung ano ang magic circle sa paligid ni James. Sa katunayan, wala siyang ideya kung ano ang mga inscription na iyon. Nakatayo si Brielle sa di kalayuan at nagmamasid ng mahigit 10 araw.
Kahit na lumipas ang 10 araw sa labas ng mundo, mas maraming oras ang lumipas sa Magic Circle. Tanghali, naabot na ni James ang tuktok ng ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Ito ay sa ilalim ng mga pangyayari kung saan patuloy niyang pinipigilan ang kanyang ranggo. Nang maramdamang hindi na niya mapigilan ang kanyang ranggo, inilabas niya ang lahat at sinimulan ang kanyang pambihirang tagumpay. Sa sandaling gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Isang Elysian seal ang lumitaw sa loob ng kanyang katawan at tinatakan ang kanyang mga paa at ang mga meridian sa kanyang buong katawan. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi ang umasa sa kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan upang dahan-daang masira ang mga selyo. Hanggat walang heavenly tribulations at heavenly path embodiments, dapat madali siyang makagawa ng breakthrough. Hindi nagtagal, nabasag niya ang Elysian seal sa loob ng kanyang katawan at tumaas ang kanyang ranggo. Habang ang kanyang true essence ay sumasailalim sa malalaking pagbabago, ang kanyang pisikal na katawan ay muling pinalusog, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Sophie, bakit walang heavenly path embodiments noong gumagawa ako ng mga tagumpay? Pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay, tinanong ni James si Sophie. Ang boses ni Sophie ay nagmula sa loob ng celestial abode. Masyadong mabilis kang nakapasok at nagdulot ng abnormal na pagbabago ng landas sa langit noon. Iyon marahil ang dahilan kung bakit lumikha ng heavenly path ng isang embodiment para lipulin ka. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkakataong iyon, bumalik sa normal ang landas sa langit. Kaya, ang iyong mga tagumpay ay hindi maaaring maging sanhi ng paglitaw ng isang heavenly path embodiment. Kailangan mo lang alalahanin ang heavenly tribulations sa tribulation rank. Gayunpaman, sa iyong lakas, dapat mong madaig ng madali ang heavenly tribulations. Oh, nakikita ko, bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. Pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Immortal Ascension's 9th stair, isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang mage rank. Huminto siya sa paglilinaw at hiniling kay Sophie na alisin ang pagbuo ng oras. Tapos, tumayo siya. Habang nakatayo siya, napansin niyang nakatayo si Brielle sa hindi kalayuan. Nang makitang tumigil si James sa paglilinaw, naglakad si Brielle palapit sa kanya at tiningnan siya ng kakaiba. Hindi masama, nakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa napakalaking panahon. Napangiti ng mahina si James at sinabing, breakthrough lang, walang dapat ipagtaka. Suck. Naiinis na sabi ni Brielle. Huwag kang masyadong magpadalos-dalos ngayon. Hindi siya pinansin ni James at tumalikod na lang para umalis. Hoy ikaw, ganito mo ba ipinapakita ang iyong pasasalamat? Ikaw ang nagtanim sa aking lugar. Hoy! Nanginginig sa galit si Brielle. Pagtingin kay James na dahan-daang lumalayo, sumigaw siya, malapit na ang tournament. Sasali ka ba? Hindi interesado. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar. Pagkatapos, lumabas siya ng magic circle at nawala. Mula sa kanyang pananaw, nagnganga ang ngipin ni Brielle. Kahit na kumalat na ang balita tungkol sa kapaligiran upang manalo sa kanyang kamay sa kasal, hindi pa rin siya nag-imbita ng sinuman dito. Gayunpaman, dahil iniimbitahan niya si James, tinanggap na lang niya ang alok nito. Ang yabang na lalaki. Inimbitahan lang kita dahil naniniwala akong karapat-dapat ka sa akin. Suck. Who cares? Maraming lalaki dyan na mas gwapo at talented kaysa sa iyo. Inaaliw niya ang sarili. Kabanata 2475. Matapos magtanim sa banal na lugar ng Lobran sa loob ng ilang panahon, narating na niya ang ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Ngayon, isang hakbang na lang siya para maabot ang mage rank. Samantala, nag-ayos si Sophie para sa kanyang Yogacara, na isang alon ng hindi magaganap na sword energy na naiwan ng isang makapangyarihang figure ng primeval age.
Pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay, umalis siya sa banal na lugar at bumalik sa tirahan na inihanda ng Lobrans. Isa itong malayang patio. Sa kanyang pagdating, napansin niya sina Henrik at Chusai na masayang nagkukwentuhan. Nakasuot ng saffron robe, nakasandal sa kanyang upuan ang mukhang mabilog na si Henrik. Habang nakapatong ang mga paa sa mesa, tamad niyang sinabi, "Malapit na ang tournament ni Brielle. Iniisip ko kung makakarating si James sa oras." Sa tabi niya, si Chusai, na nakasuot ng napakalaking robe, ay kumagat sa isang maliit na dahon ng damo. Malamig na sinabi, "Sa palagay ko ay hindi interesado si James kay Brielle." "Talaga," sabi ni Henrik, "hindi ordinaryong babae si Brielle. Kung siya nga, hindi ko gustong pakasalan siya ni James." Alinman. Nang marinig ito, napukaw ang pagkamausisa ni Chusai. Sumandal siya at nagtanong, "Narinig ko na hindi simple ang mga Lobran. Bagamat ang Azurin Clan at ang Hadin Clan ay ang tanging kakilakilabot na puwersa sa Demon Realm. Ang Lobrans ay nasa mataas na katayuan din. Minsan sila ay nagkaroon ng isang maluwalhating nakaraan." Tumango si Henrik at sinabing, "Pero syempre, iilan lamang ang nakakaalam ng kasaysayan ng mga Lobran. Ang Lobran Clan ay dating nakakatakot na puwersa. Kahit ngayon, hindi pa rin sila isang puwersa na dapat magsimula alang. Ang Hadin Clan ay desperadong sinusubukang ipagtanggol ang kasal sa pagitan nina Lucifer Menachem at Brielle dahil nais nilang iugnay ang kanilang sarili sa mga Lobran." Narinig ni James ang usapan. Siya ay nagtanong, "Ang mga Lobran ba ay nagkaroon ng isang maluwalhating nakaraan?" Nang marinig ito, lumingon sina Henrik at Chusai. Tumayo si Henrik at sinabing, "James, iniwan mo na ba ang iyong closed-door meditation?" "Oo." Tumango si James at lumapit sa kanila bago umupo. Binati siya ni Chusai. "James." Nagtanong muli si James, "Makapangyarihan ba ang mga Lobran?" Sa pagsasalita tungkol sa kasaysayan ng mga Lobran. Tuwang-tuwa si Henrik. Nagsimula siyang magkwento ng walang tigil. Mayroon hindi mabilang na mga lahi at angkan sa Demon Realm. At ang pinakamalakas sa kanila ay ang Hadin Clan, ang Azurin Clan, at ang Lobrans. Noong Primordial Age, ang mga Lobran ay minsang gumawa ng isang Grand Emperor na nagtataglay ng napakalaking lakas. Naghari siya sa Demon Realm sa loob ng 80 milyong taon. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan, na nagdulot ng pagbagsak ng dakilang emperador na ito. Nang marinig ito, medyo nabibigla si James. Ang isang Grand Emperor ay isang nilalang na nakatayo sa tuktok ng Power Pyramid. Dahil kaya ng mga Lobran, para makagawa ng isang Grand Emperor, hindi sila pushovers. Inilibot ni Henrik ang paligid. Nang mapagtantong sila ay nag-iisa. Bumulong siya. "Narinig ko mula sa aking Panginoon na ang makapangyarihang mga figure ng Lobrans ay nakatanggap ng bahagi ng isang curse magic sa Primordial Age. Sinasabi ng mga alingawngaw na nilinang nila ang curse magic sa pagiging perpekto. Nagdulot ito ng kasawian na nagdulot ng kanilang pagbagsak." Alam ni James ang tungkol sa curse magics. "Ano itong curse magic?" Umiling si Henrik at sinabing, "Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay nagmula ang curse magic na ito noong Primeval Age. Kahit na noon, ito ay isang nakakatakot na paraan ng paglilinaw. Matagal nang nawala ang curse magic. Kaya naman hindi kumpleto ang curse magic na kinokontrol ng mga pamilya at angkan ng demon race. Gayunpaman, kahit na isang hindi kumpletong curse magic ay nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan. Inilarawan ni Henrik ang curse magic. Gayunpaman, hindi rin niya alam ang mga detalye. Hindi na nagtanong pa si James. Siya nga pala, tanong ni Chusai. "Tawid ka na sa mage rank. Tama ba?" "Oo." Kabanata 2476. Tumango si James.
Tinanong ni Chusai, nakumpirma mo na ba ang iyong Yogacara? Kung gayon, tumango si James at sinabing, oo, ano ito? Curious na tanong ni Chusai. Tumango si Henrik at sinabing, ang Yogacara ni James ay isang alon ng sword energy na naiwan ng isang makapangyarihang figure ng Primeval Age. Isang alon ng sword energy. Natigilan si Chusai. Nakangiting sabi ni Henrik, huwag maliitin itong alon ng sword energy. Kahit na ito ay isang alon lamang ng sword energy. Gayunpaman, ito ang susi sa pagpasok sa Mound of Sabers. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Tanong niya, anong susi? Anong Mound of Sabers? Ipinaliwanag ni Henrik. Ang Mound of Sabers ay naiwan ng makapangyarihang figure ng Primeval Age. Maraming supreme sword fighting techniques na nakatago sa loob ng Mound of Sabers. Samantala, ang sword energy ang susi sa pagpasok sa Mound of Sabers. Sa aking pagkakaintindi, mula sa Primeval Age hanggang sa Primordial Age, kakaunti lang ang nakapasok sa Mound of Sabers. There will be at most a person or two who have entered. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakatanggap ng pamana ng pinakamataas na pamamaraan ng pakikipaglaban sa espada. Tiningnan siya ni James ng kakaiba. Ang chubby cultivator na ito ay siguradong may kaalaman sa mga lihim na ito. Alam ang lihim ni Henrik. Hindi nagtanong si James ng iba pang mga katanungan. Samantala, nanatili si James sa lugar ng mga Lobran. Habang papalapit ang araw ng kapaligiran ni Brielle, parami ng parami ang mga buhay na nilalang na lumitaw sa Lobrans. Kabilang sa kanila ang mga nagmula, ang Divine Dimension. Sa isang kisap mata, dumating ang araw ng kapaligiran. Sa isang walang laman na lupain sa Mount Lutheran, maraming buhay na nilalang ng Lobrans ang nagtipon. Nakatayo sa dalawang hanay na parang tinatanggap nila ang ilang mahalagang tao. Sa di kalayuan, maraming prodigy ang dumating upang lumahok sa kapaligiran upang manalo sa kamay ni Brielle sa kasal. Ang ilan ay nagmula sa Mortal Dimension, habang ang iba ay nagmula sa Sage Dimension at ang Divine Dimension. Sa isang sulyap, halos 1,000,000 sila. Sa harapan, nakatayo si Brielle sa tabi ng isang medyo may edad na lalaki. Ngayon, nakasuot siya ng mahabang puting damit na nakatali sa lupa at may tiara sa ulo. Ang kanyang nakakamanghang kagandahan ay nabighani sa lahat ng nakita sa kanilang mga mata. Sa kanya, ang lalaki sa tabi niya ay si Figaro Lobran, ang patriarch ng Lobran clan ng Mortal Dimension. Sa sandaling iyon, bumulong si Brielle. Nakatanggap lang ako ng balita na ang patriarch sa Divine Dimension ay bababa sa Mortal Dimension. Brielle, mag-ingat na huwag maging bastos sa kanya. Siya ang tunay na pinuno ng aming angkan. Bagamat ako ang patriarch ng Lobran clan ng Mortal Dimension, mababa ang aking katayuan at hindi gaanong mahalaga. Kahit na ang isang Lobran mula sa isang Sage Dimension ay maaaring mag-order sa akin. Lalo na ang isa na nagmula sa Divine Dimension. Naiintindihan. Masunurin namang tumango si Brielle. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng liwanag sa kalangitan, kung saan nakatayo ang maraming buhay na nilalang na mukhang tao at naglalabas ng malakas na aura. Sa di kalayuan, tumingin si Henrik sa ningning sa langit at tumingin sa lalaking nasa harapan niya, na nagsasabing, James, siya si Zoman Lobran, aka ang banal na hari ng Lobran, na napapabalitang umabot na sa rurok ng 3 yugto ng Divine Rank. Sa totoo lang, naabot na niya ang Quasi-Emperor Rank. Napatingin si James kay Zoman, habang bumababa ang makulay na liwanag sa bundok Lutheran. Lumitaw ang Lobrans ng Divine Dimension sa walang laman na lupain. Humigit kumulang 100 lang sila. Tumingin si Zoman sa paligid ng 30 taong gulang. Nakasuot ng itim na roba. Hindi siya gwapo. Gayunpaman, nagpakita siya ng mahusay na karisma. So,
Siya ang tunay na patriarch ng Lobrans na isang quasi-emperor sa parehong ranggo ni Sophie. Bulong ni James. Kabanata 2477. Ang Patriarch of the Divine Dimensions Lobrans ay lumitaw kasama ng maraming makapangyarihang figure. Dahil nagmula sila sa Divine Dimension. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa Divine rank at kaya nila ganap na lipulin ang sinuman sa mortal at sage dimensions. Maligayang pagdating. Patriarch. Lumuhod si Figaro sa tabi ng iba pang Lobran ng mortal dimension at tinanggap ang kanilang patriarch na nagmula sa divine dimension. Nalampasan ni Zoman ang ikatlong yugto ng divine rank at naabot ang quasi-emperor rank. Dahil dito, nakakatakot ang aura na ipinalabas niya. Kahit na hindi niya sinasadyang ilabas ang aura na ito, ramdam ng lahat ang napakabigat na presyo sa kanilang mga balikat. Pati si James, nakaramdam ng matinding pressure, nakaharap sa isang makapangyarihang figure ng divine dimension. Napabuntong hininga siya, ito ba ang kapangyarihan ng isang kataas-taasang nilalang? How terrifying! Huminga siya ng malalim. Bahagyang iwingayway ni Zoman ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang tumayo. Saka lamang tumayo si Figaro at ang iba pa. Panay ang tingin ni Zoman kay Brielle. Nang makita ito, medyo nakonsensya si Brielle. Malamig na sabi ni Zoman. Brielle Lobran, may idea ka ba kung sino ang engaged mo? Siya na lang ang natitirang bloodline ng Grand Emperor ng Hadin Clan at isang minor patriarch ng Hadin Clan. Paano mo siya tatanggihan at mag-organisa pa ng tournament para matukoy ang iyong asawa? Sa pagtatanong, nawala ang tiwala ni Brielle. Kahit na siya ay isang kababalaghan ng Lobrans. Siya ay mula lamang sa mortal dimension. Samantala, tanging ang mga nagmula sa divine dimension ang tunay na talento. Ang kanyang katayuan sa lipunan sa mga Lobrans ng divine dimension ay maaaring hindi maihahambing sa isang aso. Patriarch. Dahil sa lakas ng loob niya. Sinabi niya, dahil hindi ko pa nakikita si Lucifer Menachem. Wala akong ideya kung ano siya ang sinumang nagnanais na maging asawa ay dapat maging isang natatanging figure. Haha. Tumawa si Zoman at sinabing, napakabuti, dahil sa iyo, alam na ngayon ng lahat ng tatlong dimensyon ang tournament na ito. With awkward look on her face, Brielle said, wala akong choice, hindi ko naman ginustong magpakasal sa murang edad. Kaya, kung kailangan kong magpakasal, gusto kong pumili ng sarili kong asawa, dahil pumayag ako sa iyong kahilingan. Natural. Hindi ako makikialam. Walang ibang sinabi si Zoman. Pagkatapos, matiyagang naghintay siya. Ang pangunahing tauhan ngayon ay hindi si Brielle kundi si Lucifer. Naghihintay si Zoman sa pagdating ni Lucifer. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto. Isang madilim na ulap ang lumitaw sa kalangitan. Habang bumababa ang ulap, huminto ito sa itaas mismo ng Lobrans. Pagkatapos, kumalat ang ulap, na nagpapakita ng hugis humanoid na nilalang sa walang laman na lupain. Si Tigranes Xanthipos, ang Grand Emperor ng Hadin Clan, ay nakatayo sa pangunguna. Sa likod niya ay si Lucifer at ang iba pang makapangyarihang tao ng angkan. Master Tigranes, lumapit sa kanya si Zoman at magalang na binati. Bagamat siya ay isang quasi-emperor, kailangan niyang batiin ang isang tunay na Grand Emperor ng may paggalang. Ma'am, bahagyang tumango si Tigranes. Samantala, panay ang tingin ni Brielle kay Lucifer. Sa kanyang opinyon, si Lucifer ay opinyon na medyo gwapo. Gayunpaman, ang aura na ipinalabas niya ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Sa di kalayuan, napataas ang kilay ni James nang makita si Lucifer. Ha! Bakit siya nandito? Kabanata 2478. Kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni Chusay. Ma'am, tumango si James at sinabing, siya si Lucifer Menachem.
Ang tanging nabubuhay na kadugo ng Grand Emperor at ang Young Master ng Hadin Clan. Nakipaglaban ako sa kanya minsan sa Earth. Nakangiting tanong ni Henrik. Siguro nanalo ka. Sa palagay ko. Tumango si James at sinabing, yes, but barely. Muntik na akong mawala. Sa totoo lang. Dahil sa labanang iyon. Ipinangako sa akin ni Lucifer na ang lahing demonyo at ang mga hayop ay hindi sisilike sa lupa at sa mga tao sa loob ng 10,000 taon. Habang sinasabi niya iyon, lumingon si Lucifer sa kanyang direksyon na parang naramdaman ang kanyang presensya. Ngumiti si James sa kanya bilang isang paraan ng pagbati. Ang iba't ibang prodigy at angkan ng 3 dimensyon ay natipon dito. Maging ang Azurin clan ay naruroon. Gayunpaman, wala ang kanilang patriarch dahil umalis na siya kasama si Maxine para maghanap ng Yogacara sa malawak na universo. Nang makitang halos lahat ay nandoon, tumingin si Zoman sa mga tao at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Si Brielle Lobran, isang miyembro ng Mortal Dimension ng Lobrans, ay nagsasagawa ng martial art tournament para piliin ang kanyang asawa. Pahintulutan kung ipaabot ang aking taos-pusong pagbati sa lahat ng naririto ngayon. Hanggat ikaw ay wala pang 100, mas malugod kang lumahok sa paligsahan na ito. Dahil marami kaming kalahok dito ngayon. Si Brielle ay pagod na pagod kung kailangan niyang labanan ang lahat. Paano ito? Magdaraos kami ng tournament para matukoy ang top 10. Basta nasa top 10 ka, bibigyan ka ng karapatang lumaban kay Brielle. Kung matatalo mo siya, magkakaroon ka ng karapatang pakasalan siya. Lumakas ang boses ni Zoman. Maraming mga kababalaghan ang naghihintay sa pag-asa. Isinasantabi ang kasal. Ang pagpasok sa top 10 ay makikilala sila bilang ang pinakakilalang manlalaban sa Demon Realm. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang potensyal, maaari pa silang mapili upang maging mga inner disciples ng mga makapangyarihang figure. Sakaling mangyari iyon, tiyak na babangon sila bilang mga dakilang mandirigma mismo. Walang unang beses si Lucifer. Dumating lamang siya sa loob ni Tigranes. Bukod dito, ang Demon Realm ang kanyang punong tanggapan. Dahil ang kanyang ama ay dating patriarch ng Hadin clan. Naniwala siyang pag-aari niya ang clan. Ngayon, gayunpaman, ang angkan ay nanatili sa pag-aari ni Tigranes. At ang kanyang pangunahing layunin ay basahin ang sitwasyon at gumawa ng mga paghahanda upang mabawi ang kanyang posisyon bilang patriarch. Wala siyang pakialam sa engagement. Patuloy ni Zoman. Ang tournament ay gaganapin sa Divine Dimension. Sa Divine Dimension, mayroong isang pinaghihigpitang lugar na tinatawag na Great Dividing Range. Kung saan mayroong isang lugar na tinatawag na Demon Abyss. Ang isang misteryosong banal na bagay na tinatawag na demonic spiritual herb ay tumutubo doon. Simple lang ang rules ng tournament na ito. Hanapin ang demonic spiritual herb at kunin ito. At mananalo ka. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ng mga kalahok mula sa Divine Dimension. Sinulyapan ni Tigranes si Zoman at kumunat ang kanyang mga kilay. Sinabing, talaga bang aayusin natin ang tournament sa Great Dividing Range? Talaga bang hahanapin nila ang demonic spiritual herb? Bakit? May problema ba? Tanong ni Zoman. Sinabi ni Tigranes. Ito ay isang restricted area ng Demon Realm. Kahit na ang mga cultivator sa divine rank ay maaaring hindi na bumalik. Lalo na ang mga halos hindi pa nakakaabot sa sage rank. Ni Zoman. Si Brielle Lobran ay nagtataglay ng pambihirang sinabi potensyal. At kailangan niya ng asawang karapat dapat sa kanya. Kung ikaw ay pinagpala ng makalangit na landas, maaari kang makabalik ng ligtas. Kung natatakot kang mamatay, huwag kang pumunta. Nang marinig ito, tumahimik si Tigranes. Tumingin si Zoman sa mga tao at sinabi, baka mamatay ka sa daan papunta sa Great Dividing Range. Kung takot kang mamatay, huwag ka na lang umalis.
Kung hindi, huwag mag-atubiling subukan ang iyong kapalaran. Lumakas ang boses niya. Sa di kalayuan, tanong ni James. Ano ang Great Dividing Range? Umiling si Chusai. Dahil hindi siya mula sa Demon Realm. Hindi niya alam kung ano iyon. Sinabi ni Henrik. Ito ay isang restricted area ng Divine Dimension na puno ng panganib. As for the specifics, hindi ko rin talaga alam. Alam ko lang na kahit ang isang quasi-emperor ay maaaring mawala ng buhay doon. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Kung ang isang quasi-emperor ay maaaring mawala ng buhay, siya ay mamamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Walang paraan na pupuntahan niya. Kabanata 2479. Masyadong mapanganib ang restricted area ng Divine Dimension. At walang planong pumunta si James. Ang pagkawala ng kanyang buhay sa isang babae ay sadyang hindi katumbas ng halaga. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay totoo para sa iba. Para sa kanila, ang pagsakay sa mga coattail ng Lobrans ay mangangahulugan ng pagkakaroon ng pagkakataong lumabas bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kahit na hindi nila pinakasalan si Brielle sa huli, maaakit nila ang atensyon ng mga cultivator ng Divine Dimension kung babalik silang buhay. Itinuturing nilang maswerte sila na matanggap bilang kanilang mga alagad. Sa makatuwid, ito ay nagkakahalaga ng panganib sa kanilang buhay. Tanong ni Henrik, pupunta ka ba, James? Hindi. Umiling si James at sinabing, masyadong delikado ang restricted area ng Divine Dimension. Kahit na ang isang quasi-emperor ay maaaring mawala ng buhay doon. I'm not risking my life for a mere woman. Sige, kung ganoon, hindi na nagsalita si Henrik. Dahil ayaw pumunta ni James, hindi na niya idiniin ang issue. Interesado akong pumunta, pero, naiintriga sa restricted area ng Divine Dimension. Sumili ang ngiti sa mukha ni Chusai habang sinasabi niya, kung mas delikado ang lugar, mas maraming pagkakataon, baka madagdagan pa ang lakas ko. Iginala ni James ang kanyang mga mata at nagbabala. Ang pagtataya ng iyong buhay para sa isang babae ay isang kaila-hilakbot na pakikitungo. Hindi ka dapat pumunta, nagkibit balikat si Chusai at sinabing, dahil sinabi mo, hindi ako pupunta. Pagkatapos, binuksan ni Zoman ang isang daanan na patungo sa Divine Dimension. Lahat ng kalahok ay may kakayahang maglakbay patungo sa Divine Dimension sa pamamagitan ng daanang ito. Ang Divine Dimension ang pinakakilala sa tatlong dimensyon. Ang enerhiya ng langit at lupa doon ay hindi mabilang na mas malaki kaysa doon sa Mortal Dimension. Ang Mortal Dimension ay may espiritual na enerhiya. Ang Sage Dimension ay may Sage Energy. At ang Divine Dimension ay mayroong Divine Energy at maging ang Primordial Energy sa ilang lugar. Marami sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay mula sa Mortal at Sage Dimensions at hindi pa nakapunta sa Divine Dimension. Ngayong nabigyan sila ng pagkakataong maglakbay roon. Itinuring nila itong hindi kapani-paniwalang Diyos. Maraming buhay na nilalang ang dumaan sa ilusyon na daanan at pumasok sa Divine Dimension. Hindi agad pumunta si Lucifer doon. Sa halip, naglakad siya palapit kay James at sumulyap dito. Natigilan. Sinabi niya, James, hindi ko akalain na pupunta ka sa Demon Realm. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, ang mundo ay payapa na ngayon. At ang ikatlong kalamidad ay hindi pa lilito. Dahil wala akong masyadong gagawin sa ngayon. Pumunta ako dito para magsanay sa pagtatangkang palakasin ang aking lakas bago dumating ang ikatlong kalamidad. Kinagat ni Lucifer ang kanyang mga buko habang nakatingin sa kanya, na nagsasabing, natalo ako sa iyo sa mundo. Gayunpaman, ang aking lakas ay tumaas ng husto mula noon. This time, matatalo na kita. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, give it up. Hindi ako lumalaban sa iyo. Hindi ako interesado kay Brielle.
Kaya hindi ako sasali sa tournament na ito. At hindi rin ako pupunta sa restricted area ng Divine Dimension. Nang marinig ito, nadismaya si Lucifer. Aniya, kung ganoon, hindi ko alam kung kailan ako muling makakalaban sa iyo. Falam kung gayon, sa palagay ko, pagkasabi niyan, tumalikod siya para umalis kasama ang kanilang cultivator ng Hadin clan at tumungo sa Divine Dimension. Habang pinagmamasdan ni Henrik ang umaatres na figure ni Lucifer, ikinakunot niya ang kanyang kilay at sinabing, ang lalaking ito na si Lucifer ay hindi ordinaryong tao. Siyempre, sinabi ni James, siya lang ang natitirang bloodline ng Grand Emperor. At ang kanyang ama ay dating patriarch ng Hadin clan. Dahil dito, ang dugo ng Grand Emperor ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa banggitin na siya ay nakakabisado ng hindi mabilang na supernatural powers. Bumalik sa Earth, nagawa ko lamang talunin siya pagkatapos na ipatawag ang aking buong lakas. Iyon ang pinaka nakakatakot na laban na naranasan ko. Ako ay ganap na pagod. At ang aking katawan ay hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas pagkatapos ng labanan. Sige ngayon, sapat na ito. Pumunta tayo sa Divine Dimension at tingnan. Sinabi ni Chusai, kahit na hindi kami nakikilahok sa kapaligiran. Pinapayagan kaming pumunta at tingnan. Fair na, tumango si James. Gusto rin niyang manood ng palabas. Pagkatapos, pumasok ang tatlo sa passageway na binuksan ni Zoman at umalis sa Mortal Dimension. Pagpasok nila sa pasilyo, naramdaman nilang nanlabo ang kanilang paningin. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata ay hindi nila alam na lugar. Doon, ang tanawin ay kaakit-akit. Enerhiya ay sagana, at malakas na primordial energy ay tumagos sa hangin. Sa katunayan, ito ay primordial energy. Ang primordial energy ay isang enerhiya ng pinakamataas na antas. Nakapaligid sa kanila ang mga bulubundukin. At sa harap nila ay isang maringal at napakagandang gusali na kumikinang na may gintong kinang. Tumaas ito ng mataas sa mga ulap. Inilibot ni Henrik ang kanyang paligid at ngumiti. James, ito ang punong tanggapan ng Lobrans ng Divine Dimension. Ang mga Lobran ay pinahahalagahan sa banal na dimensyon at isang maimpluwensyang pamilya. Ma'am, tumango si James at sinabing, tulad ng inaasahan sa Divine Dimension, ang primordial energy dito ay sobrang puro. Maging ang primordial pulse sa banal na lugar ng Mortal Dimensions Lobrans ay hindi maihahambing sa primordial energy dito. Samang-ayon ako. Well, ito ang Divine Dimension. Kung tutuusin, masayang nag-chit-chat ang tatlo. Pagkarating sa banal na dimensyon, napansin nila ang hitsura ng parami ng paraming buhay na nilalang ng banal na dimensyon. Sa normal na mga pangyayari, tanging ang ilalim ng mga cultivator na nakaabot sa divine rank ay maaaring umakyat sa divine dimension. Gayunpaman, ang ilang mga buhay na nilalang na may mas mahinang mga base ng paglilinang ay ipinanganak dito. Dahil dito, hindi lahat ng nabubuhay na nilalang dito ay nasa divine rank. 2/3. Hindi nagtagal, si Zoman, ang patriarch ng Lobrans, ay nagbukas ng isang daanan at nagbabala. Ang daanan na ito ay humahantong sa isang lokasyon malapit sa Great Dividing Range. Huwag mag-atubiling pumunta kung tiwala ka sa iyong lakas. Kung takot kang mamatay, hindi kita pipilitin na pumunta. Ang tukso na maging manugang ng mga Lobran ay sadyang masyadong nakakaakit. At sapat na iyon upang ipagsapalaran ang hindi mabilang na mga tao sa kanilang buhay. Di nagtagal, nagsimulang pumasok ang mga buhay na nilalang sa daanan. At kabilang sa kanila ay si Lucifer. Nang makitang may death wish ang mga nabubuhay na nilalang na ito, hindi napigilan ni James na umiling at bumantong hininga. Samantala, si Brielle, na nasa unahan, ay dismayado nang makita ang pag-aatubili ni James na pumunta.
Libo-libong buhay na nilalang ang nagtungo sa Great Dividing Range. Samantala, ang mga nagpasya na hindi pumunta ay binigyan ng tirahan ng mga Lobran. Dahil ang mga Lobran ay isa sa mga pinakadakilang angkan sa banal na dimensyon. Marami silang bakanteng mga puwang upang tahanan ng lahat. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang ranggo ni James, mainit pa rin siyang tinanggap ng mga host. Siya ay inayos na manatili sa isang liblib na manor na napapaligiran ng kanilang mahiwagang puno ng prutas. Nagdala sila ng mga berry na hindi matatagpuan sa mortal at sage dimensions. Gayunpaman, hindi naglakas loob si James na pumitas. Sila, nanatili si James sa mansyon. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si James, palihim na pumasok ang isang figure sa kanyang silid. Nagising si James, humikab, at bumangon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin niya ang taong nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Natakot siya, at bumili ng tibok ng puso niya. Pagkaraan ng ilang segundo, naalala niya ang kanyang sarili. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi ang patriarch ng Lobrans. Kaagad, binati niya siya ng may paggalang at nagtanong, "Tinakot mo ako, patriarch ng Lobrans. May problema ba?" Nakaharap sa isang cultivator na kapareho ng ranggo ni Sophie, kumilos si James ng may paggalang.